Ang kwento ay nagsisimula kay Massimo Torricelli, isang batang nasaksihan ng madugong pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ng mga kalaban. Dahil dito, siya na ang pumalit sa trono ng kanilang pamilya sa mundo ng mafia. Bata pa lang, sanay na si Massimo sa karahasan at kapangyarihan, kaya't lumaki siyang walang takot at palaban. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, nakatira si Laura Bill, isang babaeng may simpleng buhay sa Poland. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa trabaho, ramdam niya ang kakulangan sa kanyang personal na buhay. Mayroon siyang boyfriend na si Martin, pero halata ang pagkakahiwalay ng kanilang damdamin. Walang excitement at passion sa kanilang relasyon, na nagiging dahilan ng kanyang kalungkutan. Para makalimot sa kanyang mga problema, nagdesisyon si Laura na magbakasyon sa Italy kasama ang kanyang kaibigan. Sa kanilang pagdating, punong-puno siya ng pag-asa at kasabikan sa mga bagong lugar at karanasan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking lihim na nagmamasid sa kanya, si Massimo. Isang taong hindi niya inaasahan ang gagawa ng lahat para mapasa kanya siya. Isang araw, nagulat si Laura nang bigla siyang kinidnap ni Massimo. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Massimo ang kanyang kondisyon, mayroon siyang 365 araw para mahalin siya ni Laura. Kung hindi siya mahuhulog ang damdamin nito sa kanya sa loob ng 1 taon, malaya siyang makakaalis. Sa simula, galit na galit si Laura at hindi siya makapaniwala sa sitwasyon niya. Sino ang mag-aakalang magiging bihag siya ng isang mafia boss? Pilit niyang tinatakasan si Massimo at ang mundo nito, ngunit lagi siyang natutunton. Sa bawat pagtatangkang tumakas, lalong lumalalim ang kanyang pagkakulong sa buhay ni Massimo. Unti-unting ipinakita ni Massimo kay Laura ang kanyang mundo, isang buhay na punong-puno ng kapangyarihan, kayamanan, at peligro. Nakikita ni Laura ang panganib na dala ng pagiging mafia, ngunit hindi rin niya maiwasang maakit sa karisma ni Massimo. Sa kabila ng takot, hindi niya maiwasang maintriga sa lalaking nag-alok sa kanya ng 365 araw. Sa kabila ng malamig at mabagsik na imahe ni Massimo, nakikita rin ni Laura ang kanyang mas malambot na bahagi. Ipinakita ni Massimo ang pag-aalaga at pagmamalasakit, sa paraang hindi niya inaasahan. Habang lumalapit ang araw ng deadline, unti-unting nararamdaman ni Laura ang pagbabago ng kanyang damdamin kay Massimo. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unting napapalapit ang kanilang mga puso. Sa bawat eksena, lalo silang nagiging bukas sa isa't isa, si Massimo sa kanyang mga takot at pagkukulang, at si Laura sa kanyang pagdududa at pangamba. Ngunit, ang tanong sa kanya, kaya ba niyang mahalin ang isang taong nasa mundo ng karahasan at panganib? Bagamat may nararamdaman na siya para kay Massimo, hindi maalis ni Laura ang kanyang pagdududa at takot. Alam niyang hindi madali ang buhay sa tabi ng isang mafia boss, isang maling desisyon lang ay maaaring maglagay sa kanya sa peligro. Ngunit sa kabila ng kanyang mga alinlangan, parang hindi niya magawang lumayo. Habang lumalapit ang dulo ng 365 araw, lalong yumiigting ang tensyon sa pagitan nila. Natutunan na ni Laura kung paano makitungo kay Massimo, at sa ilang sandali, pakiramdam niya ay bahagi na siya ng buhay ng isang mafia. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, nagtatago ang takot na baka ang nararamdaman niya ay hindi tama. Sa huling bahagi ng kwento, ang tanong, makakayanan ba ni Laura ang mundo ni Massimo, o tuluyan siyang lalayo? Kaya bang sag-alan ni Massimo ang lahat para lamang sa pagmamahal ni Laura? Ito ang mga katanungang abangan sa pagtatapos ng kanilang kwento.